Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Atty. Resty Tubalya Sadarayan, na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong makuhang kalaman. Come on! Kaibigan, kung bago ka pa lang sa panonood sa ating YouTube channel, huwag mag-subscribe at mag-like sa ating mga videos para tumaas po ang ating ranking sa YouTube. Huwag niyo rin kalimutan na bisitahin kami sa aming Facebook page at Atty. Resty Tubalya Sadarayan, sa aming Twitter at Atty. Resty Sadarayan. Huwag niyong kalimutan na hit ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga videos. Kaibigan, i-share mo rin ang ating mga videos para marami pang makapanood. At kung gusto mo, mag-comment ka sa baba sa comment section. Mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon ang Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004. This is Republic Act 9262. Sino nga ba ang maaring magsampa ng kaso? O ano nga ba ang saklaw ng batas na ito? Halimbawa ba, ikaw ay babae, naglalakad ka sa kalsada, bigla na lamang ikaw ay pinagsusuntok, sinampal, tinadyakan ng isang lalaki. Maaari ka na bang makapag-file ng violation of Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women Under Children Act? Hindi po mga kaibigan. Aalamin natin kung sino nga ba ang abuser o sino yung perpetrator. Because according to the Section 3 ng nasabing batas, it defines violence against women under children refers to any act or series of acts committed by a person against a woman who is his wife, former wife, or against a woman with whom a person has or had a sexual or dating relationship, or with whom he has a common child, whether legitimate or illegitimate. So dito, mga kaibigan, kung ikaw ay babae, sinaktan ka ng lalaki. Kung ang lalaki na yon, ang nanakit sa'yo, ay asawa mo, kasal o hindi kayo kasal, o kayo ay mayroong sexual or dating relationship, o kaya kayo ay may common child, doon lamang maaring maituring ang kaso na Violence Against Women Under Children Act. So hindi po lahat ng pananakit na lalaki ay maaring mag-fall sa batas na ito. Ang sinasabi ng batas, and the victim is a former wife or a wife, and they have a sexual or dating relationship, or they have a common child, whether legitimate or illegitimate, maaring mag-fall ang kaso na yon sa Republic Act 9262. Ngayon, mga kaibigan, pag-usapan natin, ano nga ba yung mga pinaparusahan sa batas na ito? Pinaparusahan sa batas na ito ang physical violence. Yung pananakit na physical, panununtok, pagsampal, pagtadyak, pamamalo, at iba pang pananakit na physical, bodily or physical harm. Pangalawa, yung sexual violence. It refers to an act which is sexual in nature committed against a woman or her child. So, hindi po ibig sabihin na kayo ay mag-asawa, may lisensya ka na to do anything sexually on your wife. Mayroon din tayong tinatawag na marital rape. At bawal ang babae na pilitin na makipagtalik sa iyo kung ayaw niya. Ang sunod, ang psychological violence, which refers to an act or omission causing or likely to cause mental or emotional suffering. So maaring sa psychological violence ang pagkakaroon din ng third party, pagkakaroon ng kabit ni mister
it has caused a mental and emotional suffering to the wife or to the women. At pang-apat, yung tinatawag na economic abuse. It is an act to make or attempt to make a woman financially dependent to the husband and includes withdrawal of financial support and even preventing the woman from engaging in a legitimate profession, occupation, or business. Meron talagang malalaki na mga siloso. Ayaw nila na yung kanilang asawa ay nagtatrabaho, baka daw makahanap ng iba doon sa kanyang pinagtatrabahuan. Ayaw din nila na ito ay magnegosyo. At ayaw din nila na ito ay magkaroon ng ano pa mang gawain, which deprive the woman to gain or to have a financial gain. Magfo-fall siya sa economic abuse. Also, it includes deprivation of financial resources and the right to use and enjoyment of the conjugal and community property owned in common. And it includes destroying the household property. Sinira ni lalaki ang mga naipundar na gamit ng mag-asawa. It can fall under economic abuse. It also includes controlling the victim's own money or property, or solely controlling the conjugal money or property. Kung ang humahawak lang ng pera ng kita ninyong dalawa ay si Mr. at hindi niya binibigyan si Mrs., kinokontrol ni Mr., ni husband, lahat ng kita nila, maaring mag-fall yan, violation yan ng BAUSI on economic abuse. Pati yung hindi pagsuporta sa anak, whether legitimate or illegitimate, maaring mag-file ang babae, yung wife, yung former wife, yung may karelasyon, mayroon silang anak, maaring mag-file for BAUSI under economic abuse. Yun lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po. Bye-bye.